Ngayon 5 years old na ako, may mga gawi ako or mga kinalakihan na sana may nagturo sa akin ng mas maayos or sana hindi ako na-expose sa mga how to keep your house clean kasi hindi ko alam na malaking epekto pala 'to sa pagtanda mo or sa pang-araw-araw mong buhay. Ito yung mga bagay na aking binabago ngayon. Hi, I am recovering messy person. I am Donna, 35, mom of 3, living in the province of the Philippines. After 1 year recovering messy person, now I finally found out bakit ako messy. Ito ang typical morning namin dito. So ito wala tong roto. So last night naglinis na ako. Tapos itong favorite kong robot, siya yung naglilinis sinet ko siya ng maglinis ng every morning to 3 beses sa isang araw, sabihin na natin na gano'n. Usually, nakakayaman sabihin, hindi ganito yung system namin before. Laging makalat yan. Usually, may mga langgam, may mga kung ano-ano sa mesa na hindi mo man lang maayos na mailagay yung new things just because full of stuff na siya kasi ganun ako kaburara nung ako ay messy person pa lang. Usually, ang routine namin ay huhugasan ko to kasi usually dapat hinuhugasan ko na tong 2 liters of bottle namin. Tumbler ba tawag dito. Tapos hugasan ko siya kasi bago namin gamitin ulit sa whole day kasi ginagamit namin ito para hindi na kami magbaso. Para hindi na ako magugas ng mga baso during the day. So isang hugasan na lang. Pero mali ko dito kasi dapat sa gabi pa lang pinatutuyo na to. Tapos para ready na siya kinabukasan para hindi nagmumultiply yung bacteria. Dati, nung nag-start ako makipagrelasyon sa una kong partner for 10 years, ang toxic nun hindi ko alam kung sino yung may mali, sino yung may tama. So, yung nangyari nun is, lagi niya ako sinasabihan na maglinis. Feeling ko naman naglilinis ako. Parang feeling ko lagi akong tama nun. Kasi hindi ko naiisip na may mga routine pala ako na hindi ko aware na nagdudulot ng stress sa bahay. For example, during na may karelasyon ako for 10 years, aalis siya, maghahanap siya ng trabaho. Tapos ako, para akong boss, wala pa akong anak noon. Maglilinis lang ako kung kailan ko gusto, kung kailan gusto ng body ko. So, wala akong urgency. Kahit na nilalanggam pa yan, kahit tambak pa yan. Kasi nung kabataan ko, nasanay akong ganun, laging walang tubig, wala kaming urgency. Tapos, napapansin ko, lagi niya ako nasasabihan, maglinis ka na, lika na pagkatapos namin kumain. Gusto niya maglinis ka agad. Hindi ko yun nakasanayan. Kaya, yun yung una sa mga pinag-aawayan namin noon. Tapos kasi back then yung bata pa ako, yung mga hugasan namin, maghuhugas lang kami pagka kailangan na. Or minsan hindi ko nga maisip kung gaano kahirap or gaano kasaklap kusina o magluto noon kasi wala kaming tubig. Tapos yung namin, yung lababo namin nasa lapag lang, wala kami proper na lalagyanan talaga ng mga plato kasi yung papa ko noon tinatapon niya lahat ng namin, gamit namin. As in pati damit, kumot, mga wala talaga, lahat as in wash out pag nalalasing siya. Alam mo ba yung parang binagyo na binaha? Mga ganun. Pero dito walang putik. Pero yung mga gamit namin nasa putik kasi nasa kanal siya lagi. Ganun kahirap pag nalalasing siya. And guess what? Lagi pa rin siyang umiinom kada everyday, halos everyday siyang lasing. Pag alam namin na yung papa namin ay hindi siya umuwi ng maaga, alam na namin lasing siya. So ang gagawin namin, yung mga gamit namin pati sa school, ilalagay na namin siya sa likod ng bahay. I-ready na namin yung mga kailangan namin para hindi siya masama sa tatapon kasi alam namin magtatapon na naman siya. Parang everyday show. Nag-aayos pala ako dito kasi pupunta ako sa market. So, nag-almusal muna ako bago ko pupunta ng market. Tapos, itong buhok ko na to guys, meron siyang ayan, nilalagay ko. Kasi yung tipo ng buhok ko, lagi siyang nagalagas pag humaba na yung harapan. So, yung mga baby hair, lagi yan nakatokil pagka tinatali ko para kung hindi naligo, kahit naligo ko kasi ang gulo niya. Kaya kailangan ko siyang gawin na lagyan ng kahit para lang magkumalma sila, hindi sila nakatungkil na parang lagi akong nagugulat. Tapos nag-aral din ako mag-braid sa sarili ko kasi lagi akong on the go. Ayokong yung mga buhok ko laging nasa harapan, lalo na pag naglilinis ako. May problema rin ako sa portion eating. So napansin ko, lalo na nung kaming dalawa ni Papa Ace, nandito kasi siya, yung boyfriend ko po ay taga United States, California, doon po sa Blue Gate, tapos yung details. Ang nangyari,
'di ba 2 months siya dito. Pag kumakain kami sa restaurant, malalaki yung portion or marami kaming ino-order, kinakain namin lahat yun. Dahil nasa bakasyon, lagi kaming kahit nandito lang siya sa bahay, ginagawa namin kumakain kami ng madami pagka hindi siya naka-portion. Kaya napansin namin na sobrang sarap namin magkwentuhan, napapakain kami ng pakabongga-bongga. Kaya yung meal prep, sinabi niya mag-meal prep tayo kasi naka-portion na siya, tapos iinitin mo pero naka-portion na siya. Kaya ito po, nag-start na kami mag-meal prep. Kaya nag-help to sa akin. Si Ella, nag-lose na siya ng 2 kilos in 2 months. Medyo mabagal but I think it's healthy because nag-lose siya. Ngayon nag-lose pa rin siya ng weight. And then ako, wala akong discipline again. So, ang nangyari sa akin, yung tama lang everyday, hindi ako naka-calorie deficit. So, kailangan magbawas ako ulit ng kinakain ko para hindi maintain lang yung kinakain ko. Tapos, at the same time, nakaka-save kami ng maraming pera, oras. Kasi, minsan, ang nangyayari sa amin is, nasasayang yung oras namin humanap ng restaurant, mag-parking, or pumunta sa restaurant na para lang makakain tapos mag-aantay. So sabi ko, wow, ang dami pala naming activities na gustong gawin. But then again, gustong puntahan pero nakita namin na yung activities namin every day is napupunta sa restaurant hunting. Kaya ang nangyayari is kumakain muna ako para pagka alis ko, hindi na masasayang yung oras ko. Ano yung isipin ko, ano yung kakainin ko, usually pipila ka pa para kumain, mag-aantay. Ngayon wala na, dire-diretso na lang. At the same time, yung pagkain ko ngayon is na meal prep siya, healthy siya. Kesa dun, kasi usually pupunta ako sa fast food or sa 7-Eleven or something like that, mag-grab ako something na to fill my tummy para hindi ako magutom. So, ayun, naiwasan na din yun. Saka nakasave na rin ako ng time. Number 4 sa binago ko, na sana alam ko na dati pa to. Mahilig ako mag-collect ng maraming mga appliances, mga bagay sa bahay na hindi rin ko talaga kailangan. Tapos, yung bahay ko nakadesign siya mismo galing sa inspiration ng magazine, ng mga artista, or mga things sa social media na ang ganda tignan. Nandun ako sa ere ng nagsisimula pa lang ako. Akala ko dahil meron akong kakayanan, nag-aasawa na ako. So, nung first relationship ko, lagi ako nag-isip na, dapat may ganito tayo kasi ganito, dapat may living room, dapat may dining room, dapat may ganito, yung kwarto dapat ganito. Dahil gusto ko mag-fit in sa idea of the society na ganito dapat yung itsura ng bahay. Until nag-hit rock bottom ako na hindi ko pala kaya siyang i-sustain, and at the same time, may mga lifestyle pala ako na gustong gawin kesa maglinis. And then again, I think mabilis akong maboard pagka yun na lang yun yung ginagawa ko. Kaya kailangan maiba akong ginagawa rather than paglilinis. Kagaya ito, pwede naman pala na walang living room, pwede naman pala walang dining room. So, yung ginawa ko is, tinanggal ko yung living room, tapos yung ginawa ko ay, so yung dining table ni Ella, saka yung vanity table ko, yun na lang yung inisa namin as a dining room. Yung table namin for the dining, and then for the living room, sofa din namin or set, tinanggal ko yun. Kaya ang laki ng space ng apartment, at the same time, ang less ng ginagawa kong cleaning. It's such a big change, life changer talaga. Nung nag-meal prep din ako, napansin ko yung bowel ko is same time na din siya at saka regular na din siya. Unlike before na hindi pa ako nag-meal prep. Ang dilulo ko sa part na to, kasi lumabas ako, sabi ko Friday today. Hindi ko man lang chinek kung holiday. So alam ko Friday, bukas yung mga office, hospital, gusto ko kasing magpa-check up sa lump ko. Meron kasing masakit sa left breast ko. Kaya gusto ko yun para wala akong dilulo. Parang 2 weeks na siyang sumasakit. Hindi ko alam kung bakit. So, lumabas yung lola mo. Tapos, gusto ko rin ipagawa yung charger ko kasi yung battery ng namin, solar charging bank, whatever, sira yun. Ang mahal nun sa mga less 10,000 pesos. Baka masave ko pa. Makasave pa tayo ng 10,000 pesos. So, ayun yung target ko. Pagdating ko dito, tinitingnan ko na yung paligid. Sabi ko, wow, parang ngayon, different today. Nararamdaman ko na. So, wala pa rin ako na idea na holiday. Tapos, nung naglalakad ako dito, lahat sarado. Sabi ko, oh no, marami bang nababankrupt ngayon? Sabi ko, ganun pa yung pagkakaisip ko dito. Hanggang sa, naglakad ako ng lakad. Sabi ko, pero may mga tindahan naman na open. So, hindi pa rin ako
isip. Sabi ko lang, sarado sila. I feel sorry for them. Ganun pa ako. Tapos hanggang nakausap ko si ate dyan na nakaupo na yan. Yung pala mahal na araw. Dahil mahal na araw, wala na. Sabi ko, siguro pumunta lang ako sa doktor kasi doktor, lagi yan nandyan, sabi ko. Pero, nagtry akong bumili ulit dito ng ito, sa meal prep. Guys, kung bibili kayo ng pang meal prep, ng mga basket, kailangan yung bumili ng basket para sa meal prep. Ito yung gustong-gusto ko dito kasi pwedeng papagtong-patong. So, pag bibili mga Mars, pag bumili kayo ng meal prepping, magsisimula na kayo. Dapat meron kayong mga basket na ganito. Pag bibili kayo ng basket, kasi pag nagugas kayo ng plato, nagugas kayo ng mga prutas, di ba papatiktik nyo yun? Tapos yung lalo na yung mga prutas, ipapatiktik nyo. So, kailangan nyo to ng mga ganito. Tapos, make sure na wag ito kasi wala siyang butas, hindi siya matitiktik. Oo, basket siya pero wala siyang use pagka magpapatiktik kayo. Sana alam ko to dati pa. Kasi may mga basket akong binili na walang butas pati hanggang sa puwetan niya. Dapat pala meron. Sayang din yung pera. Nagdalakad na ako papunta dun sa may tricycle. Ito nga pala yung aming palengke. Hindi pala ako taga rito. Ko Caloocan. Pero dito na ako napadpad. Tapos ito pa. Nakita nyo yan? Nasa tabi ko yung patrol. Tapos kinakabahan ako kasi mamaya, pag-check pa, makipag-checkan pa sila sir. Tinitingnan nila yung anong ginagawa ko dito. Tapos medyo naiilang na ako dito. So hindi ko na lang tinitingnan mamaya. Sabihin, asan yung mo? Asan ganito? Ayun, or basta curious lang sila kasi may hawak siguro akong camera. So, ganito kasi pag nagbablog, may hawak ang camera. Most of the time, pinagtitinginan ka. Ganon din sila, sir. So, mas nakakailang kasi mga pulis na yung nakatingin sa akin dito. Kaya, nagtry ako maging kalma dyan. Tapos, kunyari, palingon-lingon, ganyan. Tapos, sabi ko, lika na. Kasi nakakailang na pinagtitinginan ka. Tapos minsan minsan kasi babae kasi ko, bibihira silang makakita ng babae na nagdadrive ng tricycle. Kaya siguro yun yung thought nila, kaya ba nito? Okay lang ba yan? Kaya siguro pinagtitinginan nila ako. Tapos, eto pa, ang lola mo pumunta pa ako sa hospital. Sabi ko, hindi, baka may hospital kasi walang hali-holiday sa hospital, ganon-ganon. Bigo ang lola mo, so babalik ako ng Monday. Kasi wala palang mga doktor din ngayon. So, may holiday din pala yung mga doktor. Etong tricycle ko na to, gusto nang palitan ni Papa Ace, pero ang hirap kasi mga parking dito. Kaya, caring-carry lang kahit ito yung namin, tricycle na service dito sa Ilocos. Nagdaan na din ako nito ng pasalubong niya. Bago kasi ako malis kaganina, sabi niya, Mama, please bilhan mo ko ng toasted daw. Kaya binilan ko siya. Ayan yung reaction niya. Alam nyo guys, dati wala yung pakialam na dyan yan, ilang balot yung binibili ko. Pag pala, nadideprived yung isang bata, tapos na hindi niya na nakukuha yung mga dati na sandali lang nakukuha, doon na pala na a-appreciate yung mga simpleng bagay. Kaya maganda pala na nadidisiplina, hindi mo ibinibigay pala lahat yung gusto ng anak mo or yung being too comfortable sa buhay kasi nagiging less appreciative sila. Sana alam ko na to dati pa kasi pag umiiyak si Ella noon, natatakot na ako. Gusto ko na ibigay sa kanya yung mga gusto niya. Hindi ko alam na magaling palang magkilatis yung mga anak na kaya nilang i-weaponize. Pag umiyak lang ako, pwede na akong makakuha ng kahit ano. Tapos ako naman, ayaw kong umiyak siya o ayaw kong nai-stress din ako. So, lagi kaming easy way. Binibigay ko na yung gusto niya kasi naging enabler pala ako sa kanya. So, yung appreciation na meron ako noon, nung bata ko, wala sa kanya kasi ready, laging nandyan, ang easy niya, walang disiplina, kung kailan niya gusto, okay lang. Ganun pala nasisira yung being appreciative ng bata. Hindi pala na tinitake away ko pala yung being appreciative ni Ella just because I made it so easy for her before. Dapat pala hindi ganun. Tapos, ang ending, ako pa yung magagalit. Bakit hindi ka grateful? Binigay ko na nga sa'yo lahat-lahat. Tapos ganito, bakit ganyan? Ako pa yung nag-question. Napakadilulo ko talaga. Ako pa yung nagsasabi ng siya pa hindi grateful. Hindi ko alam na ako pala yung nagtuturo sa kanya na hindi maging grateful. Kaya pala yung appreciation ko ngayon ng mga bagay na wala ko noon is
ang taas-taas kasi sa naranasan ko noon. Same thing sa kanila, dapat magkaroon din sila ng maka-build sila ng appreciation by not letting them having everything so easy for them para makapag-build din sila ng discipline sa sarili nila. Yung pala yun, sana alam ko to dati pa. Today is Friday, schedule siya ngayon ng paglilinis ko. Yung dusting, lahat tinadust ko. Every Friday to, sana may nagturo sa akin neto na dapat pala nag-system ka, yung hindi mo nilalagay lahat sa isang araw yung deep cleaning mo, kaya pala inaabot ako ng madaling araw kalilinis. Bigla akong napahintong maglinis kasi dumating na yung bisita ni Elang kalaro niya, so lalabas na sila, kaya nagpapaalam sila. But then again, may rules kami bago siya pumunta sa labas or gumawa ng another thing. Pagtapos niyang gamitin yung mesa niya, dapat nilalagay niya into order again yung mesa niya para maiwasan niya yung manyana habit. Yung mamaya na gagawin ko yan. Kasi yun yung nakalakihan ko na sana dapat na i-break ko ng bata pa lang ako. Kasi pag lumalaki ka, so ang nangyayari is, mamaya na lang gagawin ko yan, mamaya na lang gagawin ko yan. Pagka nakita ko yung mga gawain ko, nagpatong-patong na nag-file na siya, tapos na-overwhelm na ako. Tapos never kong nakita na malinis yung place namin, yung bahay namin kasi manya na habit. Hindi ko alam, meron pala itong direktang apekto sa brain natin, sa stress natin, at saka sa pang-everyday natin productivity, yung manyana habit. Yung manyana habit, pag nakalakihan mo pala siya, ang mangyayari is, pagka naroon ka na sa isang relasyon, kunyari, yung karelasyon mo meron siyang magandang habit, naglilinis siya kagad right away, pagka kumain siya, kinililinis niya na. Ang nangyayari, pag kaming dalawa is, kumakain kaming dalawa, sasabihan niya ako, sige, maglinis na tayo, tapos saka tayo magbubuon sa another activities or na ginagawa natin. Sasabihin ko, mamaya na, sige ako na bahala dyan, ako na hanggang hindi ko siya magagawa kasi makakalimutan ko na siya. Or, maabutan niya pa ulit yung kalat na yun just because sinabi ko mamaya na. And I don't see any problem with that. Kasi ang sa akin, feeling ko yung parang bahay ko naman to eh. Walang dapat mag-utos sa akin kasi ako na yung may bahay dito. Parang ganun. Tapos pag tinaray niya akong sabihan na, hey, naiinis na ako kasi makalat, hindi ka pa naglilinis ganito, ganun. Mag-aaway na kami yan kasi ayoko nang minamantuhan. Hindi ko kasi nakikita yung mali ko kasi nakasanayan ko siya. Bakit ba hindi ka makapag-antay? Gaganong pa ako sa isip ko. Hindi ka makapagantay, lilinisin ko naman mamaya. Sandali lang may ginagawa pa ako. Hindi ko nakikita, gagawin ko lang siya ng rason. Pero ang problema pala talaga is yung pagkakamali ko na hindi ko makita, na parang gina-justify ko pa siya na controlling ka. So, sa isip ko, controlling siya, pero sa totoo lang, dinidisrespect ko pala siya nun. And I wasn't even aware na dinidisrespect ko siya. Kasi, pagka malinis yung partner mo, dapat malinis din ikaw. Dapat yung mga gusto niya dun sa bahay is nag-a-adjust ka din. Pero ang nangyayari is always about me. Kailan ko lilinisin? Ito yung nararamdaman ko. Yung parang wini-weaponize ko yung mga alam ko na wala akong any space sa utak ko na mali ba yung ginagawa ko or something like that kasi hindi ako aware. And it was horrible feeling kasi lagi na lang ako pa-victim nun. I didn't know na lack of knowledge and yung upbringing ko, ang laki ng apekto niya sa day-to-day life ko as an adult. Kaya ngayon aware na ako. Sana dati alam ko tong mga to para hindi sana ako like pa-victim or ang hirap ng buhay back then. Akala ko lagi lang akong ape. Pagkatapos ko maglinis, niyaya ko na sila. Sabi ko, lika mag-beach tayo. It's been a while nung last time na nandito kami sa beach. Holiday ngayon, so medyo maraming tao. Ang sarap din pumunta dito pag maraming tao kasi pag maraming tao means marami din nagtitinda ng variety of foods dito. Yung mga street foods. Kumukuha na lang ako ng clips there, here, and there. Tapos, hindi na ako nag-try na mag-open ng social media, mag-scroll. Ang ginawa ko is, pag may mga ganitong activities kami, nagtatry akong maboard. Tapos, later on, may papasok na sa isip ko na idea na gagawin. Tapos, ayun, pagkakabalahan ko na yun, lahat ng iniisip ko, tapos yung surrounding, ang sarap niya kasi yung iniisip mo mawawala yun. Tapos yung ginagawa ko dito, ang saya, na-enjoy ko na din. Tapos para akong bata na din. Tapos pati sila, eventually, na-curious na din, gusto na rin tumulong dun sa parang crazy idea mo. Kaya ang sarap ng mga moment na ganito na may bonding kayo. Tapos, bago kami lumabas dito, sinabi ko sa kanila na wala akong dalang pera. Pero pinag-snack ko na sila sa bahay kasi may meal prep kami para less yung calories or mga matatabang pagkain. Kasi ang hirap na ng panahon ngayon, ang dami na nagkakasakit talaga. Lalo na yung kidney failure. Kaya mula nun,
Ngayon, sana dati ko pa alam 'to, yung pati sa diet, pati yung sa how to watch out your pagkain para hindi siguro kami tumaba rin ng ganito at anak ko. Kasi ganito yung katawan din ng una kong anak na almost 20, ngayon pumayat na siya kasi wala rin akong disiplina kung papaano yung healthy diet. Sana alam ko na 'to dati pa, di sana hindi na rin tumaba si Ella ng ganito para healthy and balance lang sana yung diet namin. And at the same time, napo-focus namin yung activities namin sa activities, hindi sa pagkain. Kasi ang nangyayari dati, yun din nagiging banding namin. Pupunta kami sa food street, yung mga drinks, meron kami tig-iisang mga drinks niyan. Wala akong pakialam dati, kaya nataba din. Nataba din ng lola nyo. So ngayon iba na, kaya tumapayat din si Ella kasi umiinom lang siya ng mga drinks every weekends. So, kailangan pipili lang siya ng isang drinks. Tapos, ayun na yun, one drink every week lang yung iniinom niya ngayon, pati candy. Dahil doon, nagkakaroon kami ng mas maraming time na gumawa ng iba pang activities rather than just walking around tapos bumili, kumain. Ngayon, mas marami kami activities na nagagawa. Kagaya ng drawing, kagaya ng takbo-takbo dyan, kung ano-ano. And ang laking tulong din na alam nila yung rules na hindi kami bibili. Sinabi ko na sa kanila, wala akong dalang pera. Ito yung tubig natin. It took away their mind na pabili dito, pabili dyan. Kasi bago kami lumabas, may rules na kami. Kaya wala kami back and forth na away na, mami, gusto ko neto. Kasi alam nila, wala akong pera at nakakain na sila. So, ang ginawa namin, ng huli kami ng talangka. Tapos itong talangka ba ito? Ayan, yung may sipit. Oo. Tapos, ayun, nanghuli kami ng ilang beses. Tapos, umuwi na kami. Nakaligo na rin ako. Nakaligo siya. Tapos, ang sarap ng feeling kasi lahat, parang yung activities namin very productive today. Kaya nakaka-proud. Tapos, nag-init na kami ng pagkain. Yun din, wala din kaming time na nawi-waste kasi meal prep siya. Ito yung kagandahan sa meal prep kasi umuwi kami, hindi kami nagmamadali, knowing na may pagkain na kaming nakaantay, iinitin lang namin. Kaya maganda yung meal prep para sa amin. At the same time, napoportion ko siya. Pag binigay ko kay Ella yung portion na pagkain, yun na lang yung kakainin niya. Hindi na siya maghahanap kasi alam niya, disiplina and yun lang yung maibibigay namin. Yun lang talaga yung nakahanda, naka-portion. It took away na gusto ko pa, may extra pa. Ganun, hanggang nakasanayan niya lang. Dati, akala ko hindi niya makakasanayan or kasi ang lakas niyang kumain ng kanin dati. Ngayon, hindi pala. Pagka may mga fiber ka, tapos meat, tapos complete meal, busog na pala talaga sila dyan. Tapos hindi na rin sila manghihingi ng mga snack or mga, yung dati pinapakain ko sa kanya, donut, mga ganyan. Para sa extra, hindi pala, takes away din pala yung hunger nila pagka complete meal yung kinakain nila. Ito pala yung ni-replace ko sa living room namin. Itong tent na to, ang crazy, no? Pero sobrang effective niya. Pagka gusto ko umupo, pwede kong ilatag lang. Tapos pagka hindi ko na kailangan, pwede kong iput away. Lalo na pag may mga bisita ko. At the same time, I have a lot of space. If you like this kind of content, pwede po kayong pumalo para po sa next na video is magkita-kita ulit tayo. Maraming salamat sa panonood and your time for dropping by. Ito po ulit si Donna. See you again to our next vlog.